Amen? This is a Victorious Life series, mga kapatid. And lesson 11. Purihin ka, O Diyos. Now, walk with God. Tulad po ni Enoch, na ang sabi rito, sa verse 21, sa Tagalog, 65 taon naman si Enoch nang maging anak niya si Matusalem. Sa Tagalog, Matusalem. Sa English, Metusela. Okay? Nabuhay siya ng 300 taon pa na kasama ang Diyos. Kasama ang Diyos. Kasama ang Diyos. Grabe yung mga edad nila, no? May 969 pa. No? Si Matusalem. 969 yan. At nagkaroon din ng ibang mga anak. 23, umabot siya ng 365 taon, 365 years old. At sa buong panahong iyon, buong panahon Parang yung palamig sa Pilipinas. ay kasama nga niya ang Diyos. Pagkatapos, nawala siya sapagkat kinuha ng Diyos. Kanina po, habang binabasa ko po ito, sa loob ng 365 taon na siya'y nakatutok at lumalakad sa Panginoong Diyos, walk with God, kinuha siya biglaan. And pumasok sa isipan ko yung magaganap pagdating ng Panginoong Hesus, which is rapture. Sa pagbabalik ng Panginoon, kung sino po yung tunay na lumalakad sa kalooban ng Panginoong Diyos ay kukuhanin din ng Panginoong Hesus-Kristo tsaka magkakaroon ng tribulation. Amen? Now, ano naman yung pinagkaiba ng, sabi dito, what the difference between living only, no? Yung namumuhay lang tayo, and walking with God. Namumuhay ng may Diyos. Nabubuhay lang, pero walang Diyos. Walang relasyon sa Diyos. Kilala ang Diyos, pero walang relasyon sa Diyos. At namumuhay na lumalakad, na may relasyon at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ano yung difference, no? Nung dalawang ito. Yan po yung ating magiging topic, no? Walk with God, yung title ng ating pong pag-aaral. Now, ito po ang sabi. A person who is living only, no? Yung tao raw na nagbubuhay lang, na walang relasyon sa Panginoon, no? Is somebody who is living for his or her own self. Nabubuhay lang para sa kanyang sarili. At ang nakakalungkot, bakit? Nabubuhay na nga lang sa kanyang sarili. Madalas, ang sarili talaga ang itinataas. Ayaw papasapaw, ayaw pahuhuli. Pag meron si ganito, gusto niya rin meron. Yan. Yan din yung isa sa mga bagay na nabubuhay lang para sa sarili. Amen? So this person does not really care much about God. Kapag sineran mo na itong tao na ito at sinabihan mo ng tungkol sa Panginoon. Si Stella. Ay, wala naman yan eh. Ay, may mga ganyang ano, no? Hindi ako naniniwala na may Diyos. Yan. So, he or she lives according to what the self dictates. Siya po yung nabubuhay lang, mga kapatid, sa dinidikta ng kanyang isip at puso. Basta, pakialaman niyo yung buhay niyo, huwag mo pakialaman yung buhay ko. No? Yan po yung living only. Is Kimberly still, no? Now, ano naman yung tao, no? Itong tao na ito na talagang lumalakad sa Panginoon. Amen? So a person who is walking with God, ang sabi rito, is somebody who is united with God. Ibig sabihin, meron siyang communication, yung unity nila, yung pagkakaisa nila ng Diyos at nung nilikha ng Diyos na tao, yung relationship nila talagang close. Tulad ni Enoch. Amen? So, he or she walks accompanied by the presence, favor, and guidance of God. Kapag pala lumalakad tayo sa presensya ng Panginoon, nandyan yung favor ng Lord. Nakita niyo po yung patotoo ng ating kapatid na Beverly at ng ating mga ibang kapatid. Yung miracle,
Yan yung favor. Hindi na gumastos para sa panganganak sa mga pangangailangan na magiging anak nila. No? Yung mga pang-araw-araw natin na binibigay ng Panginoon, na ipinagkakaloob ng Panginoon, that is the favor of God. Once na lumalakad po tayo sa gusto ng Diyos. No? At nandyan po yung guidance ng Panginoon. Nung nakaraan po, naikwento ko po kay Nanay Andrea, bumangga po kami sa taxi. Kami ni Ate Bait. Bumangga kami, mga kapatid. No? Pakaliwa yung taxi, pakanan kami. Nadali yung kabilang manibela, tanggal yung takip, pinakadulo. Pero walang gasgas wala kaming gasgas. Walang gasgas din yung motor. Purihin ng Panginoon. And ang pinakamalaga doon yung buhay. No? At yun yung guidance and protection ng Panginoon. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na bawat alis natin sa ating mga tahanan, bawat kakainin natin, bawat pangangailangan natin, ipapanalangin natin sa Panginoon. Kasi yung favor ng Lord ay nasa mga anak niya, na tunay na may relasyon at sumusunod sa kanyang kalooban. So, itong taong ito, this person relates to God, and so does God to him of her. So the person hears God's voice and feels His presence. Dinidinig po ng Panginoong Diyos pati yung pag-iyak natin. Pati yung sinasabi kahit mahina lang na boses ng pananalangin natin. Even sa isipan natin na hindi pa binubukan ng bibig natin, dinig na dinig ng Panginoon kasi anak niya po tayo. Lahat na tumanggap at may tunay na relasyon sa Panginoon. Ramdam natin ang presensya ng Lord. And alam niyo po kung bakit ko po nasasabi? Kasi mararamdaman mo na talagang ang Lord ay kumikilos. Minsan hindi pa ako humihingi ng tulong. Nandiyan na agad ang tulong. And that is the favor. Mapipil mo yung presence ng Panginoon. Ganon po kumilos, ano? His or her relationship with God is real and intimate. Talagang nandoon yung intimacy, yung intimate relationship ng bawat isa na anak ng Diyos. Si Enoch, isa po siya, no? Is one of the person in the Bible who walked with God. Kaya lang, syempre, si Enoch, 365 years old, no? Nabuhay, nilagyan na ng limit ng Panginoon. Hanggang 120 na lang yung buhay ng tao ngayon. Minsan nga ang iksi pa. No? Hindi pa umaabot ng 100. No? Now, para sa paghihimay-himay ng mensahe po ng Panginoon, ng walk with God, sabi rito, from walking alone to walking with God naman tayo. No? Ano naman po ba ibig sabihin itong walking alone? Yung nagsosolo ka lang. Wala kang kinikilalang Diyos. Buhay ko to. Gagawin ko ang gusto ko. Yan yung mga naglalakad sa sarili lamang, no? Walking alone, no? Bahala ka, no? Bahala ako, no? Pero sabi rito, Enoch used to live only for himself, but when he reached 65 years old, na-reach niya yung 65, ang 65 taon, tanda na nito. Sa panahon natin ngayon, 65 years old ka na, marami na tayong nararamdaman yan. No? He started walking with God for next 300 years. Ganon katindi. Biruin mo, 300 taon na si Enoch, nagpapagamit pa rin siya sa Panginoon at ginagamit siya ng Panginoon. Kaya kapag tayo ay nagpapagamit sa Panginoon, hindi magmumukhang pasas yung mukha natin. Palagi magmumukhang ubas yan na laging makinis. Na kahit may problema, kahit ilang taon, 65 years old, si Enoch nga, 65. Kaya hindi aksidente, mga kapatid, no? Minsan sinasabi natin, maglilingkod ba ako sa Panginoon? 50 anyos na ako. Kapatid, hindi sa edad yan. Si Enoch nga, 65 years old nag-start . Amen? Kahit 100 taon ka pa,
tumanggap sa Panginoon at talagang fully surrender na ipinagkakalob mo sa Panginoon ang iyong buhay, pwede ka pa rin magamit kahit nasa wheelchair ka eh. Pwede ka pa rin makapag-share. Totoo mga kapatid, basta yung puso mo, willing talaga na lumakad sa kagustuhan ng Panginoon, magagamit yan. Kahit 100 years old ka pa ngayon. Amen? So the same is true with us. Sa buhay natin, we were not born in this world already walking with God. Our walk with Him started somewhere. When? No? The moment we committed who lives to Jesus Christ and received His forgiveness. 2 Corinthians 5:18 and 19. No? Ito na yung simula. Basahin natin. 2 Corinthians chapter 5, verse 18 and 19. Ang sabi rito, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Imagine, si Lord lahat gumawa. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya akong kaibigan. Kaibigan na tayo ni Lord. Friend na tayo ni Lord. At sabi rito, di na kaaway. Dati kaaway tayo ni Lord. Sumusuway tayong lahat. Tama po ba? At hinirang niya ako, sabi dito ni Apostol Pablo, at hinirang niya ako upang panumbalikin sa kanya ang mga tao. Ibig sabihin, nung sinurrender ni Apostol Pablo ang kanyang buhay, ginamit niya ang kanyang buhay para sa iba, para ipanumbalik yung mga tao na naliligaw. Verse 19, ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang ng Diyos na kanyang kaibigan sa pamamagitan nino? Sa pamamagitan ni Kristo. At nilimot na niya ang kanyang mga kasalanan. Nilimot na lahat ng mga nagawa nating kasalanan. Adultery, pagnanakaw, pamimintas, pagkainggit, lahat na ng mga ginawa nating mga mali, nilimot na ng Diyos yan. Simula ng isinorender natin sa Panginoon ang ating buhay. At sabi rito, at ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Sabi ni Apostol Pablo. Kaya ganun na lang yung walk by faith, not by sight ni Apostol Pablo. Kahit nahirap na siya, lumulutang sa dagat, kinulong, pero nandun pa rin yung faith niya kay Lord para maipaabot yung salvation na tinanggap niya rin. Na tayo rin tinanggap din natin. So, before we can start walking with God, we must be one with Him first. Sabi, paano ba sumunod sa Diyos? Mga born again kayo, no? Nung sa office po namin, sa bago ko pong work, sa Pasig. Sabi sa akin, bro, ano bang mo? Ano ka ba? Ano yun, yung kay Eli Soriano? Basta yun, meron yung parang acronym letter, no? So, sabi ko, born again Christian. Straight kong sinabi, born again Christian, no? Pero dati, nag-aalinlangan pa akong sabihin, no? And mga kapatid, pag may nagtanong sa inyo, sabihin nyo, I'm a born again Christian. I'm a child of God. Huwag po tayo mahihiya. Huwag nating ikahiya yun. Tingnan si Apostol Pablo, talagang pinalandakan niya, no? Before we can start walking with God, we must be one with Him first. And Jesus Christ make us one with the Father. Alam naman natin yung John 14:6 and 1 Timothy 2:5. Diba? Siya yung naging tagapamagitan natin, no? Sa Ama, no? Kung wala si Jesus Christ, walang nag-alay ng kanyang buhay, nagdanak ng dugo, wala tayo. Paulit-ulit natin naririnig, nasa impyerno na dapat tayo, no? Pero dahil sa pagmamahal ng Panginoong Jesucristo, no? Ng Ama sa atin, binigay niya ang kanyang bugtong na anak para po tayo ay maligtas at magpagamit, lumakad sa kagustuhan ng Panginoon. Amen? So yun po. Now, ano naman yung what is walking with God? What is walking with God? So meron pong tatlo rito. Yan, tatlo. Sabi rito, kailangan daw po kapag tayo ay lumalakad sa kalooban ng Panginoon, number 1, meron po tayong deep and real relationship with God. Dapat daw po ay
lumalalim, palalim ng palalim, parang ugat, no? At meron daw po tayong totoong relasyon sa Panginoon. Tulad po ng sinasabi rito, kailangan daw po lumalim tayo. Magpakalalim, hindi para manghusga ng tao. Magpakalalim kasi pagdating ng pagsubok ng mga tawag dito, persecution sa ating pamilya, yung ugat ng salita ng Diyos sa buhay natin, sa puso natin, mga mahal kong kapatid, hindi tayo katulad ng isang puno na mababaw ang ugat na nakakapit sa lupa. Pag may bagyo, tumba agad. Dapat po, mga mahal kong kapatid, habang tayo'y nagbabasa, nakikinig ng mga Word of God, ng mga mensahe, nagpapaturo tayo sa Panginoon, ina-adapt natin, pumapasok sa tenga, bumabagsak sa puso, at ipinamumuhay para pagdating ng problema, alam na natin kung ano yung mga salitang ating nabasa na nagmumula sa Biblia na pangahawakan natin. And that is a deep and real relationship with God. Yan ang gusto ng Panginoon. Yan ang hinahanap ng Panginoon. Na anak, lumakad ka sa akin. Bagamat malalim yung tatahakin mo, pero yung lalim na yan, yan yung magiging training ground ng buhay mo. Para pagdating ng mga makakasalamuha mong ibang tao, alam mo na kung paano i-deliver at iparamdam sa kanila yung pagmamahal na tinanggap mo nagmula sa Panginoong Jesucristo. Hindi yung makikipag-away ka sa ibang mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Ay, mali yan, ganito ganyan. Bakit kami totoo? Bakit kami ninigarilyo? Kapatid, yan nga yung hinahanap ng Panginoon eh. Yan. Yan nga yung sila nga yung inaantay ng Panginoon. Huwag mo sila nga awayin. Oy, bading ka, tomboy ka. Magbago ka. No? Hindi agad-agad ganoon. Bagamat yun ang gusto ng Panginoon. Pero kailangan merong tamang way. Yung God's way. Amen? Hindi yung way natin. So, sabi rito, hallelujah, our relationship with God is like a father relationship towards his children. Dapat daw po yung relasyon natin sa Ama, no? Ay sa Panginoong Diyos ay katulad po ng relasyon natin sa ating tatay. Amen? Matthew 6:6, Romans 8 chapter 15 verse 16. So this talks about intimacy. Basahin po natin. Matthew chapter 6 verse 6. Hallelujah. Ngunit kapag ito yung talagang grabe. Kapag meron talagang tunay na relasyon sa Panginoon, Matthew 6:6. Ngunit kapag mananalangin ka, sabi rito, pray, usap kayo eh. Usap kayo ni Lord. Pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Bakit? Para walang istorbo. Siya lang yung marinig mo. Yung audible voice. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita. At gagantihin ka ng iyong amang nakikita ng kabutihang ginagawa mo ng hindi hayagan. Ginagawa mo ng lihim. Yan ang sabi ng Matthew 6:6. Biblia ang may sabi niyan. Hindi yung marami ngayon pinapakita yung pagtulong, pinapakita yung binibidyo para tinanggap na nila yung gantimpala nila. Kumikita na sila sa pagbablog. Bagamat okay yon, mabuti yon ang pagtulong. Pero sabi ng Bible, lihim. Kabutihang nakikita yon ng Ama. Kahit hindi mo ipangalandakan. Kahit hindi natin pangalandakan. Romans 8:15. Ano pa yung may tunay na relasyon sa Panginoon, no? Na talaga nakikipag-usap sa ating Panginoong Diyos. Romans chapter 8 verse 15 and 16, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ibig sabihin, mga kapatid, mga mahal kong kapatid, pag nasa Panginoong Jesucristo na tayo, yung takot na yan, hindi na dapat nagtatagal yan. Ang tinanggap, sabi rito, sa magpapatuloy, ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak. At ito ang nagbibigay sa atin
ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Verse 16, ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Bakit kaya binabanggit dito puro spirit, spirit? Kasi kapatid, ang labanan, spiritual, hindi tao. Hindi tao. Kaya lagi po nating tatandaan mga kapatid, kapag mayroong tao na iba ang kanyang pananalita, iba ang kanyang kilos, the way he think, ang lagi nating iisipin, iba yung espiritu nito. Lord, tulungan mo siya na mapalitan ng Holy Spirit. Tulungan ng Holy Spirit. At yung nine fruit of the Holy Spirit ay mapasa kanya rin. Tulungan mo siya. Gamitin mo ang buhay kong ito tulad ng paggamit mo sa buhay ng iba na inabot din ako. Dapat ganon mga kapatid. So this talks about intimacy. Amen? Ganon po. So our first call is to walk with Him. Hindi walk with other people. Walk with another presence of somebody else. Amen? Our first call is to walk with Him, kay Lord, and not to work with Him. Sometimes there are many things that we do for Him that we don't have the time to be with Him. Sa dami ng ating ginagawa, minsan hindi nakasama ang Diyos sa ginagawa natin. Tama po ba? Just like what Martha did for Jesus. Luke chapter 10 verse 38 hanggang 42. Alam na alam natin yan. Si Nanay Andrea tinatawag na Martha. Purihin ng Panginoon. Sobrang busy, no? Pero iba tong si Martha. At iba si Maria. Si Maria, mas pinagpokusan niya yung pakikinig sa pangangaral ng Panginoon. Pero si Martha, ang inaasikaso niya, pang pisikal lang. Bagamat okay yon, masarap yon, pagkain pisikal. Pero si Maria, pinagsikapan niya na talagang makinig dahil yung pinakikinggan niya ay espiritual at pangwalang hanggan. Kay Martha, pag kinain, nabusog, idudumi din mga ilang oras. Tama po ba? Pero si Maria, mas pinili niyang makinig. Tingnan nyo, nakasimangot siya. Nagmumurmur siya sa Panginoong Hesus. Kasi gusto niya patulungin si Maria. Pero ang sabi ng Panginoon, mas maganda yung ginawa ni Maria. Mas inuna niya yung Diyos. Pwede naman pagkatapos mangaral, tsaka kayo magluto. Hindi naman nag-aapura siguro si Jesus Christ noon. At tsaka yung mga disciple. Amen? So we must not stop seeking for His face. What is His living presence? Dapat daw hindi tayo tumigil na lagi nating hahanapin, Lord, hindi lang kung kailan tayo merong kailangan, kung meron tayong ipapanalangin, kung meron tayong gustong makuha, doon lang natin isisik ang Panginoon. Hindi po ganoon. Ano man ang sitwasyon ng ating buhay, seek God. Ano po ang sabi ng Psalms 119? Hallelujah, purihin ka o Diyos. Psalms 119 verse 135. Sa buhay ko'y tumanglaw ka at ako ay pagpalain at ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Ibig sabihin, si Haring David dumedepende palagi sa Diyos. Hindi sa sariling kakayanan. So we must not lose our love and passion for God. Huwag nating hahayaan na mawala yung love natin at yung passion natin sa Panginoon, no? Ano yung sabi sa Revelation? Revelation, mga kapatid, Revelation chapter 2 verse 1 to 5. Banggit na nakaraan, no? Sabi rito, isulat mo sa mga anghel ng iglesia sa Efeso, ito ang pinasasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay, ang lumalakad sa gitna ng pitong ilawang ginto. Nalalaman ko ang ginagawa mo. Ephesians. Ang iyong mga pagpapagal at pagtsatsaga
Alam kong namumuhi ka sa masasama. Sinusubok mo ang mga nagpapanggap na apostol. No? Yan tayo. No? At napatunayan mong sila'y bulaan. Alam ko ring matyaga ka. Nagtiis ng maraming hirap. Alang-alang sa akin at hindi nanlulupaypay. Ngunit ito ang pinagdaramdam ko sa iyo. Nanlalamig ka na sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Verse 5, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikdan ang iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, paririyan ako at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Mga kapatid, may mga bago pa tayong nahahayuan. May mga bago bang kaluluwa na nasishare natin ng Word of God? Kung meron, purihin ng Diyos. Kung wala, this is a calling sa ating lahat. Mag-share po tayo. Kasi nung una, napakainit natin. Hindi na natin nagagawa ang pag-share. Baka doon na lang sa kapwa natin mananampalataya. Ligtas na yan eh. Paano naman doon sa hindi ligtas? Pagpokusan po natin yung mga hindi paligtas. Amen? So yun po, no, mga kapatid. Number 2, sa what is walking with God. Number 2, a right relationship with God. No? Tamang relasyon sa Panginoon. Sabi po sa Hebrews 11:5, by faith Enoch was taken from his life, so what he did not experience death. Hindi siya naka-experience sa dinextrose, na naging cancer patient siya, hindi. No? He could not be found. Sabi rito, because God had taken him away. Kinuha agad siya ng Panginoon. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. Napakapalad ni Enoch at ni Elias. Hindi sila dumanas ng anumang sakit para mamatay. Kinuha agad. Gusto ba natin yon? Amen. Magaganap yon sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, and that is rapture. Na hindi na makakaranas ng kamatayan yung mga lumalakad sa kalooban at may tunay na relasyon sa Panginoong Diyos. Pero yung mga hindi talagang lumalakad, minsan wala sa Panginoon, minsan pag gusto lang nasa Panginoon, pag gusto lang magbasa, doon lang magbabasa. Pag gusto lang na makinig, doon lang makikinig. Amen? So, ang hinaharap ng Panginoon, nasaan na yung init mo dati? Bakit ka nang lalamig? Sumasabay ka pa sa tag-ulan. Amen? Kailangan lagi, no? Sabi nga na nakaraang mensahe, ayaw ng Panginoon ng maligamgam, no? Malahininga. Ang gusto niya, kung mainit ka, mainit ka. Kung malamig ka, malamig ka. Pero kung maligamgam ka, susuka kita. Yan ang sabi ng Bible. Amen? So, Christian who still live in the sinful nature, no? Kristiyano tayo, pero lumalakad pa rin sa mga sinful nature and remain in bondage to the world. Nandun pa rin, no? Sa gawa ng mundo. Nakakalungkot nito, Kristiyano, minsan nasa gawa ng mundo, minsan nasa gawa ng Panginoon. So, ayaw ng Lord niyan. Ang sabi po sa 1 John chapter 2, verse 15 and 17, hanggang 17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutokso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama. Karangyaan sa buhay
ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Anong gusto ni Lord? Minsan may sasagot na ganyan no? Anong gusto ni Lord? Maghirap na lang kami? Diba, gusto niya, sabi niya sa Jeremiah, bibigyan niya kami ng masaganang buhay. Totoo naman yun. No? Pero ang tinutukoy dito, yung talagang halos nakalimutan mo na ang Panginoon dahil sa karangyaan. Dahil sa kasikatan, sa kung ano man. Hindi yan sa Panginoon. Di baling yumaman ka, pero nandun pa rin yung puso mo sa Panginoon. Okay yun. At yung ginagamit na ang pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon ay talagang ginagamit mo sa Kanya sa gawain ng Panginoon. Okay yun. 17, mapaparam ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan ito. Ibig sabihin, mawawala, mapaparam. No? Ngunit, ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. 70 years old, 80 years old, ginamit natin ang ating buhay, 90 years old, 100 years old, pero yung kasunod, eternal life or eternal death. Amen? So sabi rito, kapag daw po tayo ay namumuhay pa rin sa mga sinful nature at bondage to the world, ito po ay tinatawag na adulterers. Nangangalunya, no? By God. James 4:4. Basahin po natin mga kapatid. James 4:4. Basahin ko po. Ang sabi po sa James 4:4, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag kinaibigan ninyo ang sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Kaya't ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Lagi po nating tatandaan at i-remind natin ang ating sarili that we are the child of God at namumuhay na po tayo sa kingdom ng Panginoon. Hindi na po tayo taga-mundo. Dayo na po tayo rito. Ibig sabihin, tayo po ay mga anak na ng Diyos. Kaya nga, dapat yung kinikilos, pananalita, dapat po pang-kingdom na. Pang-kingdom, no? May chismisan ba sa kingdom? Wala. Meron bang siraan sa kingdom ng Diyos? Wala. Meron bang inggitan sa kingdom ng Panginoon? Wala. Ayaw niyan. Meron bang laitan sa kingdom ng Panginoon? Wala. Amen? Yun po mga kapatid. Amen? Kalaban ng Panginoon ang sanlibutan. Tandaan po natin. So despite this, God still loves them, no? Kahit na ganun pa man, mahal pa rin ng Diyos and calls them to return to Him. Gusto ng Panginoon manumbalik, no? Hebrews chapter 3, basahin ko po ang Hebrews chapter 3, verse 1 to 3. Na ang sabi rito, mga kapatid sa pananampalataya at kasama sa pagkakatawag ng Diyos. Sabihin, tinawag tayo ng Panginoon sa panahon din natin ngayon, no? Alalahanin ninyo si Jesus na sinugo ng Diyos upang maging dakilang saserdote ng ating pananampalataya. Verse 2, tapat siya sa Diyos, si Jesus Christ, na humirang sa Kanya. Gaya rin ni Moises, na naging tapat sa sambahayan ng Diyos. Kung paano ang tagapagtayo ng bahay ay higit na marangal kaysa bahay, gayon din naman higit na kapuri-puri si Jesus kaysa kay Moises, kaysa sa kahit na sinong ginamit sa Old Testament, kahit hanggang ngayon sa New Testament. Higit na kapuri-puri si Jesus Christ. Amen? Purihin ng Diyos. Yun po yung right relationship to God. Amen? So number 3, bilang pagtatapos, being in God's will. Ayan. Being in God's will. Ayan, purihin ng Panginoon. Sabi rito, sa Acts chapter 16, verse 6-10. No? Basahin ko po. Sino po ang pwedeng magbasa? Para may participation naman ng, Gawa, chapter 16, verse 6 to 10. Pakibasa po.
Amen. Sige po, tingnan natin. Amen. Kahit English or Tagalog. Sige po. Verse ano po, Pastor? Acts 1 to chapter 16, verse 6 hanggang 10. 6 po hanggang 10. Amen. Amen. Ang sabi po dito, sapagkat binalaan sila ng Espiritu Santo na mangaral sa lalawigan ng Asya. Naglalakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galatia. Pagdating sa hangganan ng Mysia, papasok na sana sila sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya't dumaan sila sa Mysia at nagpunta sa Troas. Kinagabihan nagkaroon si Pablo ng isang pangitain, isang lalaking taga-Macedonia ang nakatayo at nakikiusap sa kanya. Pumarito kayo sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitain ito, gumayak agad kami sapagkat natiyak naming kami tinawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonian ang magandang balita. Purihin po ang Panginoon. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa at sa mga nakikinig. Purihin ang Panginoon. See? Nakita niyo po? Ganun, kapatid, being in God's will. Ito po yung number 3. Bakit being in God's will? Kasi yung Holy Spirit, no? Na nakila Pablo, na sumasa kanila at sumasa atin din sa panahon natin ngayon. Yun po yung nagtuturo para tayo po ay ilayo sa mga bagay na tayo yung mapapahamak. No? Kung papansinin niyo po, sabi rito, lupain ng Phrygia at Galatia sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asya. No? Ibig sabihin, pinigilan. Pinigilan sila ng Holy Spirit. So pagdating sa hangganan ng Misiya, ibig sana nilang pumasok sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu. Nino? Ni Jesus. Ganyan din tayo mga kapatid. Minsan pinipigilan tayo, talagang inilalayo tayo ng Espiritu ni Jesus sa mga bagay na masasama. Minsan may mga gusto tayo, pero si Jesus Christ ayaw. Why? Kasi ayaw ni Jesus Christ at alam niya na mapapahamak tayo dyan eh. Alam niya kung ano, advance si Jesus Christ, kita niya na agad eh. Tayo, hindi pa natin kita. Kasi bakit? Si Satanas, tinatakpan yung ating spiritual eyes. Pinapalitan niya ng pagkaganda-ganda. Pero, yun pala, pag inalis yung talukbong, ay, hindi pala maganda. Hindi pala okay. Pero ang nakakalungkot, kahit Kristiyano na, kapag ang Holy Spirit nangusap, sundin po natin. Tamo yung pangitain kay Apostol Pablo, no? Yung lalaking taga Macedonia, doon siya. Yun yung vision ng Panginoon, no? Na ibig sabihin, doon kayo mangaral, wag doon sa isa, no? Kasi may nag-aabang sa inyong mga masasama. Pwede silang mapatay doon. Iniiwas talaga tayo, mga kapatid, ng Panginoon sa mga bagay na tayo mapapahamak. Kaya pag ganon, sundin natin ang Holy Spirit, no? So, yun po yung being God's will. So, a Christian who walks with God is found in the right place, doing what is right in the company of a right group of people. Right group of people. Bakit naman tayo sasama sa hindi right people? Amen? Bakit tayo yes, pwede tayo makihalubilo sa mga hindi mananampalataya, pero wag tayong gagaya sa kanila. Bagkus dapat sila po yung mahikayat natin, pag-pray natin na one day sila ay tumanggap sa Panginoon at maglingkod ng tapat sa Panginoon. Amen? So kailangan po ang sinasamahan natin, no? Siyempre, magpalakasan yung kapwa natin mananampalataya. Anong makukuha mo doon sa mga mahihina kung alam mong ang kanilang mga pinagsasabit isipan ay makamundo? Ang nakakalungkot, kahit matagal ng Kristiyano, no? Talagang pag nauwi sa Pilipinas or mapunta sa ibang lugar, no?
Lalo pag merong gustong-gusto ng laman, ayan, ay talagang nahahatak. Pero dapat hindi ganon. Amen? So, they have the right jobs, church, and ministry. Yun po yung gusto ng Panginoon na ating sinasamahan. Sabi nga, ang tunay na kaibigan ay yung dadalhin ka sa Panginoon. Ilalapit ka sa Panginoon. Yun yung tunay na kaibigan at yun yung masarap na pakisamahan. Yun yung magandang, yung sinasabi rito na right group of people. Amen? So kasi napakatindi ng impluwensya eh. Kapag pansinin nyo, ulitin ko na naman po ulit. Patagal ko na hindi ko rin po nasabi ito. Bakit yung bakla hindi naman nanganganak? Pero dumadami. Narinig ko lang din po sa isang pastor. Diba? Bakit yung tomboy? I'm not criticized. No? Hindi ko po sila hinuhusgahan. Pero bakit dumadami? Bakit ang shabu ang bilis kumalat? Tawag pa nila, cancer na. Cancer na yan ng mundo. No? Kasi the influence of Satan na inuudyukan ang mga mahihina at malalakas ang laman pero mahina ang espiritual. Kasi wala silang relasyon sa Panginoon. Kapag pinalalakas natin ang ating espiritu sa tulong ng ating Panginoon, ng Holy Spirit, yung mga gawang laman, hindi na natin aayawan na natin yan. Totoo mga kapatid, aayawan na natin yan. Amen? Kaya purihin ang Panginoon, and bago po tayo magtapos, hallelujah, meron pong mga application dito na what point, sabi dito, in the lesson moves you. Why? No? What point in the lesson moves you and why? So yung lesson po natin, deep and real relationship with God, a right relationship with God, being in God's will. No? Yan po yung ating mga pinag-aralan. So what are the reason why some fail to walk with God? Ano daw yung rason? Bakit maraming sumasablay, no, sa paglakad sa kagustuhan ng Panginoon? And can you say that you have a living and intimate relationship with God? Masasabi mo ba sa sarili mo na talagang meron kang intimate and relationship sa ating Panginoon? Yan po yung mga application, no, na ating pong pagsasalo-salo. Mamili na lang po kayo. Pero kung gusto niyo po yung tatlo na sagutin, sige po, ipopost ko po lahat ito, no? Purihin ng Panginoon. Let us pray. Heavenly Father, with the mighty name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, Lord, salamat pong muli sa napag-aralan po namin sa gabing ito na marapat po talaga na bilang mga Kristiyano, bilang mga binago mo, bilang merong relasyon sa iyo, Panginoon, na lumakad kami sa iyong kalooban. And ramdam namin, Panginoon, yung favor, yung presence mo. And kung paano mo kami tinuturuan, inaalis sa mga bagay na maling daan, maling tahakin. Lord, salamat dahil ramdam namin na ginaguide mo kami. Thank you, Lord, for this wonderful message na ipinagkaloob mo. Nahirapan po ako, Panginoon, na maghanap pero pinadali mo. Ikaw talaga, Panginoon. Kapag tinanong ka, agad-agad sumasagot ka sa gusto mong imensahe sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa. At salamat sa mga nakinig. We pray na hindi lang tumambay sa aming tenga at isipan, kundi tumambay at makita sa aming buhay, tumambay sa aming puso ang aming mga napakinggan at nababasa sa Biblia. Salamat po. Purihin ka, O Diyos, dakilain ang iyong pangalan, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu. Amen. To God be all the glory.